Lahat ng may hininga, sumigaw na malakas sa amen. Ay, buhay ang iglesia. Amen? Buhay na buhay. Amen. Praise God. Lumalakas ang loob ko pag kayo nagsisigawan din. Sige po. Bago po tayo magsimula, magbatian muna po tayo sa sabihin nyo sa inyong mga katabi, likuran, harapan, tagiliran, sabihin nyo, I love you with the love of the Lord. Di po ba masarap ang pakiramdam ng bawat isa kapag sinasabi natin, mahal kita sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Ayun, napaganda niyan. Dapat talaga sa mga tunay na Kristiyano, sa katulad natin, dapat nandun yung pagmamahalan sa isa't isa. Amen? Bakit po? Sapagkat dyan mapapatunayan ng ating Diyos na tayo ay nagkakaisa at nananatili sa Kanya. Amen? Yun po ang napaganda nun. Ngayon, nais ko lang po magtanong sa inyo, no? Doon po sa nakalipas na taon, year 2024, sino po sa inyo ang naranasan ng masaganang pagpapala ng Diyos? Taas po ang kamay. Naranasan po natin, amen? Yung pong pagpapala ng Diyos, yung masaganang pagpapala ng Diyos. Ako lang magpapatotoo. Isa na po sa amin. Isa na po yung buhay namin. Yan, nila Jelly, anak ko yan. Talaga naranasan po namin yung masaganang pagpapala ni Lord yung isang taon, itong nakaraang taon. Bakit po? Hindi na kami naubusan bigas. Yung dalawang kaban, di ba tingnan na may 3 kaban? Ay, isipin nyo naman yun. Saan ba namin ilalagay yun? Hindi pa nauubos. Nung nakaraang taon, hanggang ngayon, meron pa dumating kanina 3 sako. Hindi ko kayo bibigyan pag kayo humingi sa akin. Yun yung isipin niyo yun. Pang blessing yan. Noong isang taon, yung bagong taon namin, meron pa kami lechon. O siguro naman, nakapost na yan, di ba? Kita nyo? Nakapagkuhan pa kami sa Batangas, sa Kalatagan. Na-enjoy namin yung buhay namin. Na-enjoy namin yung fruit of labor ni Lord. Amen? Ano pa naman ang hanapin natin ganyan sa Panginoon? Ano kaya sikreto ni Pastor? At ano sikreto ng pamilya namin? Bakit gano'n? Di ba? Noong nakaraang taon lang, 24, nakabili sila ng kotse, bago. Sobra, di po ba? Wag ang aming physical na pangatawan, malusog. Kahit medyo may konting edad. Pastor, konting edad lang, sinasabi ko, di ba? Malakas pa rin. Di ba? Isipin po natin. Lalo na spiritual na buhay. Di ba? Pinagpapala ni Lord. Dapat naranasan po natin lahat yan. Amen? So, ano kaya sikreto ni Pastor? Yung gano'n. Hindi na, palagay ko naman, lahat naman tayo nananalangin, di po ba? Nagbabasa ng Bible. Umaattend yung linggo. Di ba? Nagagawa po natin lahat yan. Pero, meron po isang napakahalagang lihim, sikreto, na dapat natin gawin. Kung talagang nais po natin maranasan ang, sabi nga, yung pagpapakalang masagana ng ating Diyos na buhay. Gusto niyo ba malaman yon? O, sige. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Amen? Sige po. Ako hindi na mananalangin. Kasi nagpapasalamat ako kay Pastor. Pastor, thank you sa panalangin. Tinatanggap ko na yung panalangin niya. Tinanggap ko na yon. Kaya tayo po ay magsisimula na. Para kung medyo mahaba-haba naman, medyo hindi ako sisenyasan. Yan. Sino po sa inyo rito ang gusto maranasan yung masaganang pagpapala ng Diyos year dito, 2025? Taas ang kamay. Yan. Anong dapat nyo gawin? Tingin nga po. Anong dapat nyo gawin? Anong dapat nyo gawin? Kung gusto nyo talagang maranasan yung masaganang pagpapala ng Diyos. Hindi lang masagana, kundi mabungang pagpapala ng Diyos. Di ba? Gusto nyo ba maging fruitful ang buhay nyo? Ayan. Anong dapat nyo gawin? Yan, magtatrabaho, di ba? Magpapakasipag. Ganun. No? Kung kailangan ng yung tawag dito, magkuha ng bahit lupa. Tawag doon. Mag-ahente. Di ba? Isang pamamaraan yan. Lahat ng mga ginagawa po natin, siyempre hindi man tayo maaaring hindi magtrabaho.
kailangan natin yan para tayo makakain. Di ba? Tama po lahat yan. Pero, sinasabi ko sa inyo, kung gusto natin na tayo po ay maranasan natin yung masaganang pagpapala ni Lord, no? Yung masaganang na papapala, meron po tayong dapat na mahalagang gawin. Ayan po ba? Bukod doon sa ginagawa ating kasipagan, pagtatrabaho, pag nalaman po natin ito, sigurado po tayo. Ngayon, ang ating po pag-aaralan sa umagang ito po ay tungkol doon sa sinabi ng ating Panginoon Kristo. Meron po siyang sinabi sa aklat 1, 7 beses niyang binanggit ito. 7 beses niyang binanggit sa aklat 1. So, yung salitang ako, yung sabi niya ako ang puno ng ubas. Kasi po sa 7 sinabi natin Panginoon Jesus, yun ang pinakahuli niya sinabi doon sa aklat 1. Kasi po doon sa John chapter 6:35, sinabi ng ating Panginoon Jesus doon, ang sabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ngayon, sa John chapter 8, sinabi niya, John chapter 8, verse 12, sinabi natin Panginoon Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon, sa John chapter 10, verse 9, sinabi natin Panginoon Jesus, ako ang pintuan. Ang pumapasok sa akin ay maliligtas. Sa John chapter 11, verse 25, ang sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang pagkabuhay at ang buhay. Ngayon, sa John chapter 14, verse 6, ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At dito po sa John chapter 15, verse 1, dito po makita po natin, sinabi natin po ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Diyan po iikot ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Na po, ang ating po teksto ay makita po natin sa John chapter 15, verse 1 to 14. Na po, dito natin makikita yung sekreto sinasabi ko sa inyo para maranasan po natin yung masaganang pagpapala ng ating Diyos, hindi lamang sa taong ito, year 25, maaaring ito po ay habang tayo po ay may buhay. Amen? Maranasan po natin yan. Ito po. Buksan po natin ang ating mga dala ng Bible. John chapter 15, verse 1 to 14. Sabi po ito ng ating Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang dumami ang bunga. Verse 3, nililinis na kayo sa pagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Verse 4, pakinggan po natin ang verse 4 sa mga hanggat ng sumusunod. Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sanggang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita nito. Amen? Ang ating Panginoon, sabi. Verse 12. Bira ko na. Verse 4. Sabi nga, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sanggang hindi nananatili at nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Napakalinaw po. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sabi niya, ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Yan, napakalinaw po ang pahayagan ng ating Panginoon. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 12, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo. Wow! Gaya ng
pag-ibig ko sa inyo. 13, walang pag-ibig na higit pa sa isang tao nag-alin ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad niyo ang mga utos ko. Yan. Mahalagang malaman po natin na ang kinakausap dito ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang mga alagad. Ngayon, tayo po ay mga alagad din ng Diyos. Amen? Tayo po ay mga alagad ng Diyos. Tayo po ay mga, sabi niya, followers of God, di ba? Tayo po yun. Kaya po siya sabi ng ating Panginoon sa kanya, mga alagad, ito po ay para din sa atin. Amen? Para din po sa ating mga mananampalataya, sa mga anak na tunay ng Diyos, sa mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Ito po ay para din po sa atin. Kapahaligan ito ng Diyos para sa ating mga mananampalataya, sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya napakaganda po naman sa natin, Panginoon. Ngayon, sa John chapter 15, verse 1, sabi rito, sabi natin po ng Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang taga-pag-alaga. Sino po ang tunay na puno ng ubas? Ang ating Panginoon Kristo. Sino po ang tagapag-alaga? Ang ating amang nasa langit. Amen? Ngayon, kung ang ating ama ang tagapag-alaga, ay sino ang nag-aalaga sa atin? No? Sino maaruga sa atin? Sino kumakalinga sa atin? Tayo mga anak ng Diyos. Ilagay po natin sa ating isipan, ang Diyos po ang nag-aalaga sa atin. Amen? Ang Diyos po ang nag-aalaga sa atin. Ngayon, sabi dito, sinabi ko sa sino ang tagapag-alaga, ang ating Panginoon. Ngayon, tayo po bilang mga anak ng Diyos. Sa verse 5, balikan po natin verse 5, sinabi natin po ng Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ngayon, sino po ang tinutukoy dito ng ating Panginoon sa mga sanga? Tayo po ang mga sangang tinutukoy dito ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, tandaan po natin, ang puno ng ubas at ang sanga ay ginawang ilustrasyon ng ating Panginoong Kristo upang ipakita ang tunay na larawan ng pamumuhay Kristiyano. Dito po natin makikita yung ating pamumuhay Kristiyano. Ngayon, sa lumang tipan, ang Israel ang tinawag na puno ng ubas. Ang bansang Israel. Ngayon, makita po natin, gusto lang basahin dyan yung Isaiah chapter 5, verse 1 to 7, bilang karagdagang kaalaman para sa atin. Amen? Para malaman natin, ang Israel pala, ang tinawag ng Diyos na puno ng ubas. Ngayon, sa John chapter 5, verse 1-7, mayroong ubasan ang aking sinta. Sa libis ng bundok na lupa'y mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabubuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at naghukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos ito ay naghintay siya ng kanyang mga tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maaasim pala? Maaasim ang lasa. Verse 3, kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Judea, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaan? Bakit ang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay masasamang lasa? Verse 5, kaya ganito ang ginawa ko sa aking kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Sabi niya, puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Verse 6, pababayaan kung ito'y malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis ng dahon at sanga. Hindi ko bubukayin ang paligid ng mga puno ito at pati ang ulap ay hindi ko utusan umulan. Bigat na po, pati ulan ang utusan ng Diyos na pwedeng ulan, pwedeng hindi. Verse 7, ang ubasang ito ni Yahweh ay ang ubasang ito na makapangyarihan si Yahweh ay ang bansang Israel. Malino po na binanggit dito. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel at ang bayan ng Juda at ang pinakapuno ng ubas na kanyang itinanim. Umaasa siyang gagawa ito ng makatarungan
ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inaasahan niyang pairalin nito ang katwiran, ngunit panay ang pang-aapi na kanilang ginawa. Ngayon po yung awit po, tungkol po sa ubasan, ito po yung nagsasalarawan na ginawa na ng Diyos ang lahat upang ang bansang Israel po ay magbunga, maging mabunga at maging matuwid. Subalit ito po nangyari. Hindi po inasahan ng Diyos yung kanyang nais mangyari sa bansang Israel, sa bansang Juda. Hindi nangyari. Yun. Na hindi po mangyari na po ang inaasahan ng Diyos, anong kanyang ginawa? Kanyang winasak ang kanyang ubasan. Yun, ang talinghagang ito po ni Isaiah, tungkol po sa puno ng ubas, ito po ay, sabi nga, ito po ay makasaysayan. Bakit po? Sapagkat dito po ay pinapakita na ang pagkawasak ng Diyos sa Jerusalem at sa bansang Juda. Nangyari po ito 586 BC. Ngayon, balikan po natin yung sinasabi sa 1 John chapter 15 verse 5. Tuloy po natin tayo sa John chapter 15 verse 5. Dito po malinaw sinasabi ng ating Panginoon Jesus na ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ngayon, ang sanga po ay hindi maaring mabungay kung walang katas o dakta na dumadaloy mula sa puno. Totoo po ba yan? Hindi po maaring mabuhay. Ganyan din po tayong mga Kristiyano. Ganyan din po tayo. Kapag tayo po, wala sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon Jesus, ano mangyayari sa atin? Hindi rin po tayo makapamunga. Amen? Kung wala po sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon, hindi po tayo makakapamunga ng mga mabubuting bunga. Ayun. Kung wala po ang Espiritu ng ating Panginoon Jesus sa ating buhay, nangulugan na, kami nga po, na hindi po tayo, sabi nga, mangyayari po sa atin, kapag walang Espiritu ng ating Panginoon Jesus, mamamatay ang ating spiritual na buhay. Hindi na tayo mamumunga ng, sabi nga, hindi na tayo makapamunga ng sagana, mamamatay pa yung ating spiritual na buhay kung wala sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon Jesus sa buhay po natin. At kung hindi po tayo mamumunga ng sagana, anong gagawin sa atin ng Diyos? Ano po? Tayo po ay puputulin. Bakit po? Dahil po ang ganitong uri ng sanga ay walang kabuluhan sa ating Diyos. Wala po. Kapag tayo po hindi namumunga, wala pong kabuluhan sa Diyos yung ating buhay. Anong gagawin niya? Tayo po ay puputulin. Ngayon, tingnan po natin kung ano po sinabi ng ating Panginoon Jesus sa Matthew chapter 3 verse 10. Sabi niya rito, at ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Huwag pong mangyari sa ating buhay yan. Amen? Huwag po. Ngayon, sa kabilang dako naman po, nililinis ng Diyos ang mga sangang nagbubunga at upang lalo pang magbunga. Yun ang ginagawa ng ating Panginoon. Nililinis niya ang sanga upang lalo pang magbunga. Ngayon, tingnan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 15 verse 1 and 3. Tingnan po natin. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalo pang dumami ang bunga. Verse 3, nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ngayon, ano po ang ginagawa ng Diyos sa mga sangang hindi namumunga? Pinuputol. Ano naman po ang ginagawa ng Diyos sa mga sangang namumunga? Pinuputulan na, nililinis pa, para lalo pang mamunga. Amen? Kinakahalot. Ganun po ang, kung ako po yun nasa Saudi, ganyan po, nung ako yun nasa Saudi, ang ginagawa ng mga Pakistan, kasi maraming tanim doon sa palasyong pagtatrabuhan ko, sa Saudi, napakaraming tanim na, yung dayap sa atin, dayap. Yung dayap. Ngayon, pagkatapos mamunga ng dayap, puputulin niya ng Pakistani. Akala mo patay pag tinignan nyo, halos walang dahon eh. Pero pag sumibol na yung dahon, sumibol na ang mga sanga, makita po natin kasama na ang bunga. Hitik na hitik sa bunga. Ganun po ang gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Tayo po ay kinakalos dyan. Amen? Tayo nililinis niya upang tayo ay mamunga ng mga masaganang bunga. Amen?
Yun po, wag po natin, hayaan natin na tayo ay putulin, ano, tapos itatapon, susunugin. Wag po yun. Ang piliin po natin, yung tayo ay nililinis na ating Panginoon. Pinuputulan, nililinis upang mamunga ng lalo pang masaganang bunga. Ngayon, meron pong dalawang uri ng bunga ang hinaharap ng Diyos sa atin. Sa ating pamanampalataya. Ito pa mahalaga malaman pa natin. Yung bungang hinaharap sa atin ng ating Panginoon. Yung una pong bunga na hinaharap sa atin ng ating Panginoon, yun po ay ang bunga ng, ano po? Bunga ng Espiritu. Amen? Dapat nakikita po sa ating buhay ang bunga ng Espiritu upang makita sa atin na tayo ay nananatili sa Kanya. Amen? Ayan. Ano po ang bunga ng Espiritu? Basahin po natin ang Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23 upang makita po natin dito kung ano yung siyam na bunga ng Espiritu Santo na dapat nakikita sa ating buhay. Na dapat ito ay ating ipinamumuhay bilang tayo po ay mga Kristiyano. Amen? Isa-isahin po natin. Galatians 22:23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen? Una-una, pag-ibig. Totoong madali namang umibig. Amen? Madali yan. Tsaka napakasarap pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Amen? Ngayon, pangalawa, kagalakan. Pangatlo, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan. Gusto ko makita nakataas ang kamay ng mga taong mababait. Lahat ng mababait, taas ang kamay. Nahihiya yata kayo magtaas, walang nataas ang kamay. Mahirap yan, wala yata mababait dito. Taas ang kamay ulit! Sa iba, ganyan yung... Ngayon, lahat naman tayo ay mababait. Amen? Lahat tayo po ay mabait kung tayo po ay tulog. Amen? Kapag tayo, diyan nakikita yung ating kabaitan kapag tayo ay tulog. Totoo ba yun? Kaya lahat tayo po ay mababait kapag tayo ay tulog. Yan, di ba? Ngayon, ang pang-anim, no, kabutihan, katapatan, tapos kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ngayon, nais ko makita nakataas ang kamay ng mga marunong magpigil sa sarili. Taas ang kamay na marunong magpigil sa sarili. Taas! So, konti ngayon ang nakataas. Bakit po? Sapagkat mahirap talaga makita sa buhay ng tao ang pagpipigil sa sarili. Bakit po? Dahil ang likas na sa tao ang ano? Magalitin. Di ba? Mainitin ang ulo. Marakolyo. Di ba? Kaya nung inisip ko, sa siyam na bunga ng Espiritu, bakit ang, sabi nga, ang kapagpipigil sa sarili, ang nasa hulihan. Doon ko naisip, kaya lagay sa hulihan, mahirap talaga makita sa buhay ng tao yung pagpipigil sa sarili. Totoo po ba yun? Diba? Kasi madali makita sa atin na tayo ay may pag-ibig, na sa atin ang kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kinahunan, pagdating sa pagpapigil sa sarili, baksak po tayo. Amen? No, dapat nakita sa buhay po natin yan. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon, makita sa atin yung siyam na bunga ng Espiritu Santo. Makita po sa ating buhay. Amen? Kailangan mo yan. Ngayon, ang bunga ng Espiritu, ang bunga po ng Espiritu, yan po ay makakita lamang sa mga nananatili sa ating Panginoong Hesus. Hindi po makikita yan sa mga taong hindi nananatili sa ating Panginoong Hesus. No? Kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Hesus, yung siyam na bunga yan, magmamanifest sa buhay po natin. Kita-kita yan. Pati yung pagpipigil sa sarili yan, magagawa po natin yan. Amen? So, bakit ako iniinis ako ng misis ko, talagang nagpipigil ako eh. Pinipigil ako sa sarili ko eh. No? Ayan, siya rin, pag naiinis, hindi makapagpigil yan. Okay lang. Masiya ka na lang. So, totoo yan. Pero nung ako po ay wala pang asawa, hindi pa ako born again. Napakainitin ang ulo ko. Oh, hinamon ko yung susunugin ko yung bahay namin, lahat to, yung looban namin, sa galit ko. Oh, talagang isa ako kinainisan ng tao sa lugar namin. Ayan, alam ni baby yan. Sabi ng nanay ko, baby, bantayan mo yan. Bakit mo ko, yung parang asawa yan.
Ba't pinababantayan na sa akin? Kasi nga alam ng nanay ko na pag dumadaan yung posisyon na doon sa amin, may kasamang kaaway namin, hinihila namin, tapos ginugulpi namin. Alam ng nanay ko, kaya pinababantayan ako dyan. Sa totoo lang, may init din talaga ang ulo ko. Barumbado. Gusto ko manunog ng bahay. Looban pa namin, lalo pag nalalasing ako. Pero ngayon, nung binago ako ng ating Panginoon, naging 2 Corinthians 5:17 ako, lahat yan nawala sa buhay ko. At mula nung ako born again, nanatili na ako sa ating Panginoon. Ilang taon na akong born again. Hanggang ngayon, eto ako, nananatili pa rin ako sa ating Panginoon. At maaring, ewan ko lang kung alin pa sa bunga ng Espiritu sa Espiritu, ang wala sa akin. Di ba? Kaya kailangan manatili po tayo sa ating Panginoon upang ang bunga ng Espiritu Santo ay makita sa ating buhay. Bakit po? Sabi ko nga, kapag nakita sa atin ang bunga ng Espiritu, dito makikita ng Diyos na tayo ay nananatili sa Kanya. Amen? Dito niya makikita yun. Ngayon, kaya kung tayo po ay nanatili sa ating Panginoon Jesus, makita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang bunga ng Espiritu. Amen? Ano po yun? Una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyaga, kabitan, kabutihan, katapatan, kainuhunan, at pagpipigil sa sarili. Ngayon, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, patience, faithfulness, humility, and self-control. Yan po ang makita po sa atin. Ito po, mahalaga malaman po natin to na ang bunga ng Espiritu ay iba sa kaloob ng Espiritu. Hindi po ba may mga kaloobang Espiritu? Unawain po natin mabuti. Magkaiba po yan, no? Magkaiba. Yung bunga ng Espiritu at yung mga kaloob ng Espiritu. Magkaiba yan. Ngayon, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 11, 7-11, hindi yung 7-11. Ngayon, dito natin makikita ang siyam na kaloob ng Espiritu Santo. Ang bunga ng Espiritu, siyam din. Di ba? Pero ang kaloob ng Espiritu ay siyam din yan. Yan, basahin po natin. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 11. Sabi dito, datapwat ang bawat isa ay ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Verse 8, sapagkat sa isa, sa pagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan. Ano yung salita ng karunungan? Yung wisdom. Di ba? Yung sinasabi nga, word of wisdom. Yun ang pangalawa, sabi rito, at sa iba'y mga kaloob na at sa iba ay ang kaalaman, ayon din sa Espiritu. Ano po yung kaalaman? Wisdom of knowledge. Ngayon, sabi dito, at sa iba ay ang pagpapagaling. Yung tinatawag na gift of healing. Tapos, at sa iba naman ay ang paggawa ng himala, yung miracle. At sa iba ay hula, yung prophecy. Nasasabi, at sa iba ay ang pagkilala sa mga espiritu, yung tinatawag na discerning spirit. At sinabi nito, at sa iba ay sa pagpapaliwanag, at sa iba ay ang iba't ibang wika. Pag sinabing iba't ibang wika, yun po ay sabi nga ay speaking in tongues. At ang sumunod, ang sabi dito, pagpapaliwanag ng mga wika, yung tinatawag na interpretations of tongues. Ngayon, nakikita ba sa buhay po natin yan? Noari, hindi lahat yan. Amen? Naniniwala ako dito, mayroong gift of healing, nakapagpagaling, na-exercise yung gift na yan. Di ba po, Pastor? Nagagawa po natin yan. Yung sinasabi yung magpalayas ng masasamang espiritu, mayroong pinagkalooban yan. No? Yung sabi yung faith, yung talagang matindi ang faith, meron yan. Yung sinabi yung nakapagsalita na ibang wika, yung speaking tongues, pero naipapaliwanag yan ng pinagkalooban ng interpretation of tongue. Pero hindi lahat yan po ay nakikita po sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya sabi sa verse 11, datapwat ang lahat na ito ay ginagawa ng isa at ang gayon ding Espiritu ang naibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Malinaw po na sinabi po ni Apostol Pablo na nagbibigay ng kaloob ang Espiritu Santo sa bawat isa na napiling bigyan nito.
Pero sa bunga ng Espiritu, dapat nakikita sa atin lahat yun. Amen? Dapat yun pong nakita sa atin. Sabi nga, kahit wala po tayong kaloob, kaloob ng Espiritu, basta ang mahalaga, makita po sa atin ang bunga ng Espiritu. Bakit po? Sapagkat nasabi ko kanina, kapag nasa atin po ang bunga ng Espiritu, ito po ay magpapatunay na tayo ay nananatili sa ating Panginoon. Amen? Yun po ang maganda roon. Pero mas ganda pa rin na tayo po ay merong kaloob ng Espiritu. Di ba ba? Di ba? Pastor, di ba? Ang pangaral na ginagawa namin, yung kaloob ng Espiritu yan, hindi po namin magagawa yan. Kung wala sa amin, ang kaloob ng Espiritu, yung pagsasalita ng kanyang salita. Amen? Hindi po namin magagawa yan. Yung iba nga nasabi ko, yung sa healing ministry, meron yan eh. Meron po mga healing ministry. Ayan. Basta makita po, meron yung noon nauso pastor yung speaking in tongues, di ba? Tapos, merong nagpapaliwanag. Kasi kung walang magpapaliwanag sa speaking in tongues, huwag na lang magsalita. Magiging kaguluhan lang yun. Amen? Pero kung gusto nating magkaroon ng kaloob ng Espiritu, humingi po tayo sa Kanya. Amen? Kung gusto nyo, nasain natin din magkaroon yan. Kasi po nung ako'y dahil dito, yung prayer ministry, hospital ministry. Sa hospital ministry, marami po naranasan na talaga may mga gumagaling na may sakit. Apo, marami po yan. Kaya ito na nung kami may kunan, mayroon kaming pinalaya sa masamang espiritu. Kitang-kita po namin kung paano lumayas yung masamang espiritu doon sa katauhan ng babae. Diba? Ang hindi lamang namin nagawa, bumuhay ng patay. Hindi namin nagawa. Apo? Kasi nga ganito yun sa hospital. Pagdating namin doon, nag-iiyak yung dalawang batang babae. Iyak. Sabi namin, bakit? Neng, ano nangyari? Kasi namatay yung tatay namin. Nasaan ang tatay mo? Doon po, dinala yata doon sa kwan. May dinalaan doon sa kwan, doon sa hospital. Pinuntahan namin ngayon ni Pastor. Sabi, Pastor, eto, gamitin natin sinasabing ganito, yung ginawa na ating Panginoon. Kasi sabi ng ating Panginoon, magagawa niyo higit pa sa aking ginawa, di ba? Gawin po natin yan. Ngayon, ako sa may paa, siya sa may ulo. Pray. Gusto namin mabuhay. Talagang may experience namin yun eh. Wala, talagang hindi. Bakit? Kaya pala hindi nangyari yung inaasahan namin na sa amin yung takot. Sabi niya, tinitin ko, baka kayong paa ay gumalaw. Sabi niya rin, tinitin ko, baka yung ulo gumalaw eh. Sabi, kaya hindi natin naranasan yan kasi nasa atin yung takot. Tayo, di ba? Pero ini-exercise namin, di ba, Pastor? Mahalaga, ini-exercise natin lalo yung ating pananampalataya. Amen? Mas bagay ito, pinagkalooban yung faith. Malinaw dito, kaloob po na Espiritu yan. Kaya napakalaga yung pananampalataya natin. Amen? No? Pananampalataya yan. Subukan po natin, pa-exercise po natin yung faith natin. Pwede tayo magpagaling may sakit, basta pananampalataya. Nasa atin po yung pananampalataya. Ito, ang ikalawang uri po ng bunga na hinahanap ng Diyos sa atin po, yung mga kaluluwa. Yung mga mananampalatayang naakay natin. Amen? Yung mga mananampalatayang naakay natin sa pagitan ng ating mga salita, sa pagitan ng ating mga gawa, sa pagitan ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung mga mananampalatayang yan po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yan po ang yan po ang hinahanap ng dalawang bunga, hinahanap ng Diyos sa ating dalawang bunga, yan, bunga ng Espiritu at yung bunga ng mga mananampalataya, yung mga mananampalatayang nadala natin sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa. Kasi po kalugod-lugod sa Panginoon, yung mga kaluluwang ating naaakay. Amen? Yan po. Ngayon, ito, muli po natin balikan. Yung sinabi na ating Panginoon sa John chapter 15, verse 4 and 7. Dito, mayroon po tayong mapapansin. Tingnan po natin kung ano mapapansin natin dito sa John chapter 4, chapter 15, verse 4 and 7. Ayan, tingnan po natin. John 15, 4, 7, saan po sa 4. Tingnan niyo po kung ano mapapansin natin. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo.
hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatili sa akin. Sabi niya, hindi naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Tingnan niyo po yung mga sinasabi ng ating Panginoon Hesus. Verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng mga sanga. Ang mga gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Verse 7. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin niyo anumang inyong maibigan ay ipagkakalob sa inyo. Ano pasin natin sa sinabi ng ating Panginoon Hesus? Ano po yung sinabi niya? Sino po ang nakakaalam? Ano yung naunawaan yun? Sa sinabi ng ating Panginoon Hesus. Anong salita yun? Manatili. Amen? Yun po ang sikreto na sinasabi ko kanina. Yung manatili sa ating Panginoon. Napakahalaga po kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoon. Amen? Ilang beses po binanggit. Kung binilang ko ito, meron pong 8 beses binanggit ito na ating Panginoon. Yung salitang manatili. Kaya paulit-ulit niya sinabi ang salitang manatili. Bakit po? Dahil ang nais na ating Panginoon, tayo po ay manatili sa Kanya. Amen? Yun po ang nais na ating Panginoon. Tayo po ay manatili sa Kanya. Yun po. Ngayon, at bakit nais ng ating Panginoon Hesus, tayo ay manatili sa Kanya? At meron po isang tanong, ano ang dapat natin gawin? Ano ang dapat natin gawin upang tayo ay makapanatili sa ating Panginoon? Siyempre, meron tayong dapat gawin, amen? Para tayo po ay makapanatili sa ating Panginoon. Ito po ang una nating tatalakayin. Ito yung unang tanong ko. At yung pangalawa, yung aking tanong na, bakit nais ng ating Panginoon na tayo ay manatili sa Kanya? Ngayon, ito po. May mga batayan po kung paano tayo makakapanatili sa ating Panginoong Jesucristo. Una, ito po, unang batayan. Patuloy nating iniingatan ang salita ng ating Panginoon Hesus sa ating puso at isipan. Ingatan po natin, lagi po nating iniingatan ang salita ng ating Panginoon sa puso at isipan natin at gawin natin itong patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? Kapag ginawa po natin yan, sigurado, tayo po ay magagawa po nating makapanatili sa ating Panginoon. John 15:7, ang sabi rito, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hinginin niyo ay inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Anong dapat natin gawin? Manatili. Amen po ba? Diyan. Ngayon, ang pangalawang batayan po. Paano tayo makapanatili sa ating Panginoon Hesus? Ito po dapat yung pagpapanatili sa ating nakagawi na. Yung ating nakagawi ang pakikipagniig sa ating Panginoon Hesus sa pamagitan ng ating panalangin. Sa pamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Ginagawa po ba natin yun? O baka binibigyan tayo ni Sister Richie dyan ng devotion words of God, para basahin, pag-aralan. Baka naman kinuha nyo lang, hindi naman binabasa. O ginagawa, di ba? Ginagawa nyo lang pantulog, babasahin, tulog naman kayo. Napakahalaga po dyan. Kung gusto po natin manatili sa ating Panginoon, kailangan, sabi nga, tayo po ay laging nananalangin. Dapat maging ugali na po natin yung manalangin. Kasi kapag tayo po ay laging nananalangin, dito makikita na tayo po ay nananatili sa ating Panginoon. Amen? Ngayon, ang tanong ko, sino po rin sa inyo ang laging nananalangin? Taas sa kamay, magsabi ng totoo, yung laging nananalangin. Kasi ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, malagi kayong manalangin. Di ba? Totoo po ba yun? Sabi nga sa Ibang Salin, manalangin kayo na walang patid. Sa Ibang Salin, sabi nga, manalangin kayo walang tigil eh. Di ba? O ngayon, sino sa inyo ang nanalangin lagi? Taas sa kamay. Yan, mas maganda po yan. Kasi kapag tayo po ay lagi nananalangin,
lalo tayong napapalapit sa ating Panginoon. Lalo tayong napapakapit. Amen? Kaya sabi nga, ugaliin po natin yan. Panatiliin po natin yung ugaling yan. Amen? Na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, na tayo po ay nanalangin. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, napakasarap niyan. Amen? Bakit? Diyan niyo makikita kung paano maging masagana ang inyong buhay. Diyan niyo makikita kung paano giginhawa ang inyong buhay. Diyan niyo makikita kung paano kayo magiging matagumpay. Amen? O, kaya ulit-ulit namin sinasabi yan, ang Bible. Gawin niyong patnubay sa inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Amen? Gawin niyo. Kasi sabi sa awit 119, salita mo isang tanglaw na sa aking patnubay, liwanag na tumatanaw sa landas kong daraanan. Amen? Kaya gawin po natin yan. Gawin patnubay po natin yan. No? Ngayon, ang tanong ko, sino po sa inyo ang bihirang manalangin? Ay, talagang, diyan ako naniniwala, kahit paano nanalangin pa rin tayo. Kaya kailangan, hindi lagi. Kasi iba yung lagi, di ba? Kaysa doon sa yung bihira. Iba yun eh. Meron kasi bihira lang manalangin. Pag kami kailangan sa Panginoon, doon naman nanalangin. May hingin, doon naman nanalangin. Kapag may problema, hindi na magawang manalangin. Di ba? Totoo yun? Oh, amen. Yung nangyari. Ngayon, eto. Sino sa inyo ang hindi nananalangin? Meron kayo magtaas sa inyo na kamay, mga hindi nananalangin. Ako pa naniniwala na lahat ng tao ay marunong manalangin. Amen? Kahit sa Old Testament, no, doon sa storya nila Abel at Cain, doon nagsimula na ang panalangin. No po? Kaya naniniwala po ako na lahat ng tao ay nanalangin. Lalo na yung mga sugarol. Bakit po? Kasi lahat ng sugarol, nananalangin sila ay manalo. Walang sabi nga, hindi sila nanalangin na para matalo. Kaya ang sugarol, yan ang pinakamasipag manalangin. Kasi puno ako yung sugarol. Kinikwento ko na sa inyo noon. Brasero ko ng sakla. Nandiyan na sa aming pandaray. Nagpunta ako ng Saudi. Ang isip ko talaga, sugal. Dahil madali daw ang pera doon. Ngayon, pag ako nasabugan, yung napusta ako manok, ang panalangin ko, Lord, manalo sana yung manok ko. Wala namang taong gusto matalo di ba? Kaya nananalangin na manalo. Kaya lahat ng tao ay nananalangin. Mamamatay na lang, nananalangin pa di ba? Kaya tanong sa mga ng tao, marunong yan manalangin. Amen? Pero ang mahalaga sa ating buhay Kristiyano, na tayo po ay laging nananalangin upang tayo po ay makapanatili sa ating Panginoon. Amen? Yun po ang dapat nating gawin. Yun ang pangatlo. Ito po, pangatlong batayan kung paano tayo makapanatili sa ating Panginoon Diyos, yung pagsunod o pagtupad sa kanyang mga utos, pananatili sa kanyang pag-ibig at ang pag-ibig ng bawat mananampalataya. Amen? Dapat nakikita po sa ating tatlong yan para masabi natin, para magawa natin makapanatili sa ating Panginoon. So po, yung pagtupad sa kanyang salita, pananatili sa kanyang pag-ibig at ang pag-ibig ng bawat isang mananampalataya. John 15 verse 10. Ang sabi po dyan, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, manatili kayo sa pag-ibig ko. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. John 15:12, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. John 15:7, ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Diba? Napakasarap na sinasabi natin na tayo ay mag-ibigan. Amen? Kaya dapat nakita po sa atin na tayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kasi po, napakahalaga lalo na yung ating pag-iibigan sa isa. Napakahalaga po kapag tayo po ay nag-iibigan sa isa sapagkat dito mapapatunayan na tayo po ay nananatili sa ating Panginoon. Kaya sabihin nyo sa inyong mga katabi, I love you with the love of the Lord. Sabihin nyo. Yan, kaliwat kanan, hindi yung ganun lang. Kaliwat kanan, harapan, likuran, I love you with the love of the Lord. Yan, yan. Dapat nakikita ko sa atin na tayo ay nag-iibigan sa isa para makita, para sabi magawa po natin, tayo po ay makapanatili sa ating Panginoon. Pang-apat, ito po, ang pang-apat. Napatayang paano po tayo makakapanatili sa ating Panginoon. Ito po, panatiliin nating malinis ang ating buhay. Magagawa po ba natin na panatiliing malinis yung ating buhay? Hindi yung laging naliligo,
Hindi po yun ang ibig sabihin. Hindi po yung lagi ka naliligo para makita lang malinis ka. Yan. Panatilihin po natin malinis ang ating buhay sa pamagitan ng salita, paglaban sa lahat ng kasalanan, at pagsuko sa pangunguna ng Espiritu. Kailangan po maging malinis po tayo. John chapter 15 verse 3, nasabi dyan, nilinis na kayo sa pagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. John 17:17, italaga mo sila sa pagitan ng katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Romans 8:14, ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yun, taas po ang kamay ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos. Siyempre, lahat naman po tayo, maranasan po natin yan. Kasi tayo po yung mga Kristiyano na, amen? Dapat nararamdaman po natin nararamdaman po natin yung patubay ng Espiritu Santo sa ating buhay. Yun, taas po ang mga kamay ng anak ng Diyos. Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Huwag kayo mahiya para makita ng Diyos na talaga tayo kanyang mga anak. Kung lahat po tayo ay mga anak ng Diyos, ano dapat natin gawin? Manatili sa Kanya. Amen? Yun po dapat natin gawin, manatili sa Kanya. At magagawa po natin manatili tayo sa ating Panginoon dahil tayo po ay Kanyang mga anak. Yan. Kaya ano po dapat natin gawin? Manatili po tayo sa ating Panginoon. Kailangan yan. Ngayon, ito po ang pangalawang tanong ko. Takot tayo. Ngayon nalaman na natin ang mga batayan kung paano tayo makapanatili sa ating Panginoon. Ngayon ang tanong ko, bakit kailangan ng ating Panginoon Jesus na tayo ay manatili sa Kanya? Bakit gano'n na lamang ang hangarin niya na tayo po ay manatili sa Kanya? Kasi po kapag tayo po ay nanatili sa ating Panginoon, may mga magagandang bungang mangyayari ito sa buhay po natin. Mayroon po magagandang bunga. Kapag tayo po ay nanatili sa ating Panginoon. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Maranasan natin yung mga magandang bunga kapag tayo po ay nanatili sa Kanya. Una, yan. Kailangan, sabi nga, ang ating Panginoon Jesus, ito ang unang bunga, ang ating Panginoon Jesus ay mananahan palagi sa atin. Kapag tayo po ay nanatili sa ating Panginoon, ang ating Panginoon Jesus ay mananatili din sa atin. Amen? Yung po magiging bunga no, kapag tayo po ay nanatili sa ating Panginoon. Mananatili din siya sa atin. Patuloy siyang mananahan sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Kasama natin siya. Amen? At ang sabi John 15. John 15 verse 4. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Di ba napakaganda ng pangako ng ating Panginoon? Kapag tayo ay nananatili sa Kanya, siya ay mananatili din sa atin. O, kung gusto niyo ba manatili ang ating Panginoon sa atin? Gusto niyo? Anong dapat natin gawin? Manatili sa Kanya. Amen? Yun po ang dapat natin gawin. Malinaw po na sinabi natin pa rin yan. Ang sabi niya, manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Ito po'y nagpapatunay na kung tayo po ay nanatili sa ating Panginoon, siya po ay patuloy na mananahan sa ating buhay. Ayun, ang pangalawang bunga po ng pananatili sa ating Panginoon, po'y ang kapakipakinabang na pamumunga ng sagana. Gusto ba sabi niya, gusto ba pagpalain tayo ng masaganang buhay? Ayan, siyempre, gusto po natin. John 15 verse 5, sabi diyan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Kita po natin, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Totoo, wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Amen? Totoo po yan. At hindi po tayo makagawa ng mga buting gawa para sa ating Diyos kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. At hindi natin maranasan, kapag tayo po hiwalay sa Kanya, hindi talaga natin maranasan sa ating buhay na maging masagana ang ating buhay. Amen? Ngayon, tanong ko, sino po sa inyo maging mabunga inyong buhay? Tapo, o tanga, taas mo ang mga kamay. Yan, lahat po tayo. Kaya dapat natin gawin, manatili tayo sa ating Panginoon. Ngayon, ang pangatlong bunga ng pananatili sa ating Panginoon, ito po, yung tagumpay sa pananalangin. Amen? Yung tagumpay, ito isang napakagandang pangako ng ating Panginoon. Yung John chapter 15 verse 7. Panghawakan po natin to. Ito po, kailangan panghawakan po natin yan. Kung tayo po ay nananatili sa Kanya, paano kung hindi? Baka konting kwan lamang, wala na. Ayoko na umatin, ayaw na. Yung iba, maraming ganyan, lumalayo na, di ba?
kailangan lagi po tayong mananatili sa ating para manasan po natin ang pangakong ito na nakasulat sa John chapter 15, verse 7. Ang sabi po diyan, kung kayo'y mananatili sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ano po sabi? Kung kayo'y mananatili sa akin, sabi ng ating Panginoon, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ano ang dapat natin gawin para ipagkaloob sa atin ng Diyos ng lahat ng ating Panginoon? Ano mang ibigin natin, pagkakaloob niya, manatili sa Kanya. Amen? Manatili sa Kanya. At manatili tayong nananalangin. Amen? Ngayon, nakita po natin na napakaganda ng pangako ng Diyos. No? Pangako niya na kanyang, kung tayo manatili sa Kanya, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating naibigan. Ngayon, sino po sa inyo ay may gustong hingin sa ating Panginoon? May gustong hingin, taas po ang kamay. Na may gustong hingin. Lahat po tayo, di ba? Meron man tayong mga gustong hingin sa ating Panginoon. Ngayon, kung kayo po ay may hiningi sa ating Panginoon, lakihan nyo na. Ano? Lakihan nyo na hihingin nyo. Huwag natin kukulungin ang ating Panginoon sa maliliit na bagay lang. Huwag po natin kukulungin. No? Kaya kung kayo po ihingi, sabi nga electric bike, huwag yung 2 gulong, 3 gulong. Ang hingin ninyo ay yung 4 na gulong na, amen? Tulad na ginawa ni Sister Linda, di po ba? Oh. Ano ang ginawa ng Panginoon? Binigay sa kanya 4 na gulong. Kasi ayaw niya 2, 3 hiningi niya 4. Oh, sabi nga, ano man ang ibigin nyo, ipagkakalob sa inyo, di ba? Pangako ng Diyos yun eh. Kaya kung kayo hihingi ng electric bike, huwag na yung 3 gulong, 4 na. O kaya kotse na, di ba? O kung kayo hihingi ng bahay at lupa, okay lang, kahit mga 100 square meter, basta meron kayo bahay at lupa, amen? Bahala na kayo magpalaki na inyong bahay. Ano po? Hingin niyo sa Panginoon, di ba? Bakit to? Tingnan po natin sinasabi sa Ephesians chapter 3, verse 20. Na hindi natin dapat tulungin ang ating Panginoon sa maliliit na bagay na ating hinihingi sa ating Panginoon. Ito, malimit mabanggit ito ni Pastor eh. Ito sinasabi sa Ephesians chapter 3, verse 20. Anuwain po natin maigit. Sabi rito, sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat na maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Amen? Kita po natin, kaya ibigay ng Diyos ang lahat ng ating hinihingi. Amen? Higit pa sa ating hinihingi, higit pa sa ating iniisip. Kayang-kayang ibigay ng Diyos yan. Amen? Kaya kung kayo hihingi sa ating Panginoon, lakihan nyo na. Amen? Ibuhos nyo na ang paghingi. Amen? Nasa kanino yung kapangyarihan ng Diyos? Nasa atin. Amen? Kaya huwag na po kayo mahiyang humingi sa atin. Huwag nyo lilitan. Lakihan nyo na kung ano hihingi sa Panginoon. Amen po ba? Pangako ng Diyos niya, ibibigay niya anumang. Di ba? Ibigin nyo. Para ba sinabi ni Sister Riti, hanapin niyo muna kayo ng Diyos. Ano, di ba? At namuhay sa kanyang kalooban, ang lahat ng bagay ay idaragdag ko para sa inyo. Isipin nyo, ang pagpapala ni Lord, hindi minus, puro addition, di ba? O, idadagdag yun, di plus. Di po ba, hindi minus, hindi plus. No? Idadag Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Dito naman, ibibigay niya ang lahat ng ating maibigan. Amen? Kung tayo ay nanatili sa Kanya at kung tayo po ay laging nananalangin. Yan po, napagandang pangako yan. At ito po, pang-4. Uy, malapit na ako. Baka masenyasan na ako. Ang pang-4 na bunga. Last 18 minutes pa pala, pwede pa. At na lang pala. Yan, ang pang-4. Ito po, ito. Manatili. Ito po, kapag tayo po ay nanatili sa ating Panginoon, mananatili ang pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Mananatili yung pag-ibig natin sa Kanya. Minsan wala yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, di ba? Kapag wala na, kapag may mga problema, wala na. Kailangan nanatili yung pag-ibig natin sa Kanya. Ito po yung mangyayari lamang kung tayo po ay nananatili sa Kanya at yung pag-ibig natin ay mananatili din sa Kanya. Amen? Yan po, John 15 verse 9. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. So, yan, huwag po natin kalilimutan kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon, ganoon din po tayo kamahal ng ating Diyos. Kaya kung tayo po ay mananatili sa ating Panginoon, mananatili din yung pag-ibig natin sa Kanya. At ang panghuli, hindi po natatagalan, at baka, ngayon, ang
ang panglima, ito po, ang bunga ng panatili sa ating Panginoon, malulubos yung ating kagalakan. Kahit may problema, nasa ating pa rin kagalakan. Amen? Kahit anumang sitwasyon natin, nasa ating pa rin ang kagalakan. Dahil pupuspusin tayo ng ating pa rin ang kagalakan kung tayo po ay nananatili sa Kanya. John chapter 15, verse 11. Sinasabi ko ang mga bagay ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Yan po. Tanda po natin, ang kagalakan, tinutukoy dito na ating Panginoon, ito po ay spiritual na kagalakan. Panloob na kagalakan, hindi panlabas. Kasi ang panloob, kahit tayo may problema, ano man ang nangyari sa ating buhay, ang kagalakan, nasa loob pa, nasa ating pa yan. Amen? Nasa atin yan, hindi mawala yan. Panloob na kagalakan po yan. Yan to, ang kagalakan, tulad po na kapayapaan, na pinangako na ating sa kanyang mga alagad. Ano pangako na ating sa kanyang mga alagad? Ang sabi niya sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Ang hanap ng mga taga-mundo, kapayapaan at kagalakan, amen? Yun ang hanap ng mga taga-mundo. Pero hindi na masusumpungan, hindi na matatagpuan ang kapayapaan at kagalakan kung hindi na masusumpungan ang ating Panginoon. Amen? Tulad natin, nasumpungan na natin ang ating Panginoon. Amen? Nasumpungan na ba natin ang ating Panginoon? Amen. Ngayon, nasumpungan na natin ang ating Panginoon, mananatiling sa ating puso yung kagalakan at kapayapaan. Amen? Sapagkat ang kapayapaan at kagalakan yan po ay bunga ng Espiritu Santo. No? Kaya, napakaganda po. Ang ako ng ating Panginoon, tayo po ay mananatili sa Kanya, mapupuno po tayo ng kagalakan. Ngayon, sa aking pagtatapos, alalahanin po natin yung pinag-aralan natin na tayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoon Hesus na tayo po ay manatili sa Kanya. Bakit po? Kapag tayo po ay nanatili sa Kanya, siya ay patuloy na mananahan sa atin. Amen? Patuloy po siya mananahan sa atin. Pangalawa, tayo po ay mamumunga ng sagana. At ang pangatlo, ipagkakalob niya sa atin ang lahat ng ating maibigan. At ang pang-apat, mananati ang pag-ibig natin sa Kanya. At ang pang-lima, malulubos ang ating kagalakan. Ngayon, kung sakali mang may dumating na masasalimuot na problema sa ating buhay, huwag tayong matakot. Amen? Huwag tayong kakapit sa patalim. Ang kapitan natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Doon tayo kumapit sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya. Bakit? Sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang ang lahat ng mga masusalimot na pagsubok na ay ating mapagtagumpayan. Amen? Kaya huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Amen? Kung maaari, yakapit lagi natin siya. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. Manatili lamang tayo sa Kanya. Malimit tayo, parati tayong nakadikit sa Kanya na para bang yung pandikit, di ba? Pag dumit gano'n, tayo hindi na mahiwalay, di ba? Mayroong gano'n, yung mga gulong gano'n. Gano'n ang dapat natin gawin sa ating Panginoon. Nakadikit lagi sa Kanya. Huwag tayong ihiwalay. Kapit lagi tayo sa Kanya. Huwag sa patalim ang kapit. Amen? Sa ating Panginoon. Na po, at ang pangako niya, sigurado, ginhawa, maging masagana, at maging mabunga ang ating buhay. Amen? Naway, magsilbing pagpapala po ang kahapaligan na ating sa araw nito. Pagpalain po tayo ng lahat. Amen!